Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tawag dito na gugulat ako sa mga sa mga title nila. Mga network ngayon nalatang may mga may mga bias, no? Sabi. So ito, panoorin natin to. PBBM, kumbinsidong may secret agreement na pinasok ang Duterte. Grabe ka? Grabe ka, paring Bong. Paring Bongbong. Grabe naman yan. Parang kahapon, sabi mo doon sa ginawan ko ng reaction video sa'yo, sabi mo nagtatanong ka lang Bakit ngayon parang kumbisido ka na? Nakausap mo lang yung Amerika, Japan, lumakas na yung loob mo? Lumakas na yung loob mo, nakausap mo lang ang Japan tsaka Amerika? Grabe ang mainstream media, no? Yan, oh. Di ba, matatandaan niyo yung reaksyonan natin kahapon? Sabi ni paring Bongbong, pare ko yan Sabi niya, eto, nagtataka po ako. Nagtatanong po ako kung may kasunduan ba ang Japan at si Duterte. Ngayon, hindi na siya nagtatanong, kumbinsidong may secret deal agreement na pinasok ang Duterte admin sa China. Parang ngayon ko na-realize na totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay duwag nga. Damn! Kasi isipin nyo maigi, kahapon nagtatanong pa lang siya. Bigla, tapos ngayon naging matapang na kinukundi na niya na may talaga, may secret agreement. Okay, panoorin natin Panoorin natin. Behave na kayo. With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's. Ano sabi ni Mami Rena? Kasama ka sa Davao. Hindi, Mami, sayang ang pamasahe. 7,000 din, sayang. Kaya hindi na ako pumunta. Pasensya na po Okay, ulitin natin. With the confirmation Lino, shoutout, Lino. of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Wow! Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may... Ito na lang ang tanong namin. Ito katanungan po ito hindi po ito pagbibintang. Ito tawag dito. Paring Bongbong. Bakit ganon? Bakit ganon? Wala ka namang sapat na ebidensya. Bakit nagsasalita ka na agad ng tapos? Bakit nagsasalita ka na agad ng tapos? Parang syempre lalong magiging malakas ang tawag dito. Lalong lalakas ang mga tansu vlogger nito. Kasi nga yung presidente nila mismo sinasabi na may secret agreement. Kagaya ng mga sinabi ko dun sa mga bataan mo, paring Bongbong. Ang tanong ho dito, asan po yung ebidensya nyo? Ipakita niyo po yung ebidensya na may secret agreement si Tatay Digong at China. Hindi po porket presidente kayo, magbibitaw po kayo ng isang salita na kailangan paniwalaan namin. No? Paalala lang po, hindi porket presidente lahat ng sinasabi tama po Kasi isipin nyo po, magbibitaw po kayo ng salita na may secret agreement nga ang China at ang admin ng Duterte. So asan po yung katibayan? May pinakita po ba kayo?
Sa panahon ho ngayon, kailangan na ho ng katibayan. Hindi na po puro bunganga na lang. Ang pangit naman po ata nun, paring Bong. Yan hirap sa'yo, paring Bong eh. Kakapaniwala mo kay Maring Lisa, nagkakaganyan ka na. Ha? Tsaka, saan tayo nakakita ng isang presidente na naniniwala sa chismis? Yung secret deal na yan, chismis yan eh. Ha? Oh, ngayon, pagkumparahin natin yung about sa PDEA at yung secret deal. Yung sa PDEA ni Maharlika, may nilalabas silang ebidensya. Kaya yung mga tao, hindi mo talaga maiwasan na hindi maniniwala, di ba? Yung sa secret deal, na sinabi na mismo ni Paring Bong na talagang ikinukundi na ito kung binsidong, ibig sabihin naniniwala talaga. So ibig sabihin, paniwalang-paniwala si Paring Bong na may secret deal si Duterte sa China. So ngayon ang tanong po dyan, asan po ang ebidensya? Kasi kung hindi po kayo maglalabas ng ebidensya, lalo't nagbitaw na po kayo ng isang salita laban sa mga Duterte, bababa po ang tingin namin sa inyo niyan. Bababa po tingin namin sa inyo niyan. Siyempre, isa po kayong presidente tapos naniniwala po kayo sa isang chismis. Ano po, no? Paring Bong, parang diskumpiyado kami niyan sa iyo. Biri mo, presidente ka ng buong Pilipinas. Tapos magbibitaw ka ng isang salita na wala ka namang sapat na ebidensya. So sa madaling salita ho nito, lumalabas ho nito sa ginagawa nyo is paninirang puri sa mga Duterte. Kasi nagbitaw po kayo na isang salita na alam nyo naman na isa kayong ginagalang. No, isa kayong kagalang-galang. Ba't may tawa? Isa kayong kagalang-galang na pinakamataas na tinitingala ng mga supporters mo lang na isa kang presidente ng Pilipinas. Tapos magbibitaw ka ng isang salita na walang sapat na basehan, walang ebidensya. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po niyan, paninirang puri. Yan po ang paninirang puri. Kasi yung sinasabi po kasi ni Tatay Digong about po sa inyo, about PDEA, may ebidensya po silang inilalabas. Kaso yung sa inyo po, wala po kayong ebidensyang inilalabas. So ibig sabihin nga po niyan, sa madaling salita, paulit-ulit na ako, paninirang puri po yung ginagawa nyo sa mga Duterte. Grabe, akala ko, alam nyo po, Paring Bong, alam nyo ang mga kadalasan ng gumagawa ng ganyan, mga dilawan. Alam nyo, parang unti-unti nyo na pong na-adapt ang ugali nila. Sa totoo lang. Sa totoo lang po, Paring Bong. Aba, mahirap naman po yan. Baka mamaya po, tularan po kayo ng ibang mga tao. Ng mga tao dito sa Pilipinas na basta lang bitaw ng salita, wala namang pinapakitang ebidensya. Mahirap po yan. Baka may impluwensyahan nyo po yung ibang mga Pilipino. Baka gayahin po kayo. Yan po yung kinakatakot ko dito, Paring Bong. Na baka dumating ang araw, ang batas natin ay maging walang bisa na lang ho. Alam nyo kung bakit? O halimbawa, may isang, katulad na lang ho nung kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Sinasabi nyo na marami siyang mga baril, ito ganyan. Pero hanggang ngayon, wala naman pong ebidensya na pinapakita. Wala ngang video. Walang video na minamaltrato, ganito ganyan, yung mga testigo ni Pastor. O ngayon, baka dumating po sa punto na, halimbawa, si Banat Bay, sinabihan ako na magnanakaw nang wala naman sapat na ebidensya, bigla ho kayong maniwala. Ba't si Banat Bay? Hindi na lang. Si Lino, yan, si DJ. Sinabi sa akin ni DJ, or kaya nagsumbong siya sa police station. O si J. Guevara, ninakawan ako.
Siyempre, sasabihin ng pulis, asan po yung ebidensya nyo? Hindi, nakita ko po, dalawang mata ko, may ninakaw siya. So, sa tingin niyo po ba, sapat na po bang paniwalaan ng batas yun? 'Di ba hindi ho? Kaya napakamali po nitong ginawa nyo. Sobrang mali po ito, sobrang nakaka-down po ito sa pagkatao nyo, paring Bong. Kung sinasabihan po ng mga tansu vlogger ang mga Duterte daw ay naninirang puri sa mga Marcos, nagkakamali ho kayo. Ito ang paninirang puri kasi nagsasabi siya ng isang salita na wala namang siyang ebidensya. Okay, tuloy pa natin. Ayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na... Ulitin lang natin. Nasarap pakinggan eh. Alam nyo, pwedeng i-remix to. Na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Joke lang. Joke lang, paring Bong. Baka wag mo ko ipagurgur. Joke lang po, joke lang. Vlogger, komedyante. Huwag niyo po ako ipagurgur, ha? Marami po akong binubuhay. O, eto po. Ayan, nakakatunan. Lumabas sa bunganga nyo. Naku po, nakakapanghinayang na, alam niyo yun, na kahit papano may nakikita pa naman kaming respeto sa inyo bilang kami po ay tiga-suporta ng mga Duterte. Pero kung ganyan po yung mindset ng isang namumuno sa ating bansa na basta lang po salita na walang sapat na basayan o ebidensya, eh parang nakakaloko naman ho yun, no? Parang ano naman po, parang wala naman po ata sa ayos yung ganun. Kasi maganda sana eh, di ba? Halimbawa, katulad niyan, nagpa-interview siya. O, ganito, ito po yung papel. Yan po yung papel na katibayan na ganito, ito po. Ito po yung katibayan, no? Na itong Duterte at China ay may kasunduan. Ito po yung ebidensya. At least maganda po at talagang maniniwala kami. Eh kaso po, kung puro bunganga nyo lang po ang papakinggan namin, or pagbabasihan po namin, eh parang ang sagwa naman ho nun. Parang napakababaw naman na po. Ang kinakatakot ko dito, baka dumating po yung araw na puro na lang bunganga ang basihan ng batas natin. Kasi eto na lang po paring Bong. Halimbawa po, 'di ba, yung about po sa PIDEA. Oh. Kung halimbawa po na walang pinapakitang ebidensya doon, so ibig sabihin papaniwalaan namin yun kasi nakita namin sa iyo eh. Nakita namin sa iyo na sinabi mo lang na wala kang pinapakitang ebidensya. So ibig sabihin, pwede na pala namin din palang paniwalaan yung nilabas ni Maharlika, 'di ba? Yun, at least yun may pinakitang ebidensya. Hindi lang bunganga. So maniniwala na po pala kami doon. Kasi nung una-una hindi pa kami masyadong naniniwala kasi nga ano pa lang yung mga pinapakita ni Maharlika. So ngayon, dahil sinabi niyo po yan, so kayo po yung nagbigay ng way po sa amin or nagbigay ng sapat na kaisipan na pwede na pala naming paniwalaan yung about sa PIDEA kasi nakikita na ho namin sa inyo eh. Nakikita namin sa inyo na kayo nga po naglabas kayo ng isang pahayag na para sa kasiraan ng Duterte na gamit lamang po ay yung bunganga nyo. So ibig sabihin, papaniwalaan na rin namin yung kay Maharlika kasi yun may ebidensya pa. Ay nako po.
Minsan din po kasi dapat isip-isip din po, ha? Alam ko, hindi, ito naiintindihan ko naman to si Paring Bong. Naiintindihan ko si Paring Bong kasi nga, unang-una, siguro baka nanggigigil na rin to kay Tatay Digong. Kaso hindi nga siya makapalag doon. Kaya nga, tingnan nyo, may mga tigapagtanggol nga yan, di ba? Yung mga mambubutas. O, di ba? Kung ikaw matapang at kaya mong depensahan ng sarili mo na mag-isa, hindi mo na kailangan ng iba. Doon pa lang, di ba? Nakikita natin, pag may nilabas si Tatay Digong na salita or may sinabi, andyan na agad yung mga tigapagtanggol. Mga bataan ni Tamba, di ba? All out yan. Oh, full support. Full support ang mga sipsip. So yan na, nakabalandra na sila dyan, kanya-kanyang patawag na ng media. Pero nagtataka ako, ay mamaya na pala yung speaking of media, mamaya na kayo. Mamaya kayo sa akin, ha? Diyan lang kayo, easy lang. Nakikita nyo to? Isusungal-ngal ko sa inyong lahat yan, mamaya. So, yun lang naman Paring Bong, no? So, ibig sabihin, so 777 viewers na Duterte supporters na nandito sa live ko ngayon. So, ibig sabihin, po talaga, 100% na yung kay Maharlika. Kasi dito nga, nakikita ho natin na bunga lang po yung pinagbasihan dito ni Paring Bongbong. Paniwalang-paniwala yung mga tao. So, ibig sabihin, paniwalaan na rin po natin yung kay Maharlika. Siya na po mismo ang nagbigay sa atin ng idea kung paano maniwala sa isang binibintang na maling ginawa katulad nung secret deal, no, ni Tatay Digong. Mismo sa bunganga niya nagsabi na totoo daw. Ang galing, no? May presidente tayong ganito. Para sa akin, liwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung Wait lang. Speaking of pinabigay, Mami Tessia, shoutout sa'yo. Kung may binigay ang Duterte sa China, wala na sila dapat karapatan na magalit pa sa inyo. Totoo yan, wala na silang karapatan kasi nakuha na nila eh. No, nakuha na nila ang gusto nilang makuha sa bansa natin kung may binigay. So ibig sabihin, kaya nagagalit ang China, ibig sabihin wala talagang naibigay. Common sense lang naman din sana. Yari ka kay PRD bukas. Yari nga to bukas. Pagtay ito bukas. Kaya nga sabi ko dyan sa live ko, sa title ko, baka nga ilabas na ni Tatay Digong yung viral video kasi over na yung sinabi niya. Pero mo, saan ka na nakita na kasi yung mga lumabas sa bibig ni yung lumabas sa bibig ni Paring Bong, talagang yun eh. Sinushoot niya talaga na may binigay talaga si Duterte. Pero paano? Tsaka ito na lang, siya na mismo nagsabi na bakit nagagalit ang China sa atin? Meron ka bang binigay? Oh. So ibig sabihin, kaya nga nagagalit yung China, wala nga silang nakuha. Wala pa silang nakukuha. Kasi kung isipin nyo na maigi, kung halimbawa na nakuha na nila yung gusto nila sa Pilipinas, kung meron man talagang secret deal, edi sana hinayaan na nila kayo dyan. Tsaka ito, take note. There's more. Wow. Take note there's more. Isipin nyo lang ito maigi. No, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Pag-loading yung utak ko, may nakita ako eh. Nakalimutan ko bigla. Wala sa isip ko. Pa-English pa kasi ako eh. Dati hindi na lang ako nag-English, hindi ko tuloy pa siguro nakalimutan. Ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na.
Yun pala, ito, yung about dun sa, yun nga, yung sa, West Philippine Sea, no? Ito ang tagal-tagal na pong hinaharangan ng China. Panahon pa lang ni Noynoy, ni Gloria, talagang hinaharangan na nila yung barko natin dyan. Paano nyo sasabihin na bakit nagagalit? Kasi nagtanong siya sabi niya, bakit nagagalit sa atin ng China? Ano ba yung binigay nyo? Namin gawin. Anong laman nung secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, bakit nagagalit sa atin ng mga kaibigan natin sa China? Bakit to nagagalit sa atin ng kaibigan natin sa China? Matagal nang galit yan, wala pa ang Duterte. Tsaka pa ito kaya nga nagagalit kasi nga may construction material kayo na ikinarga sa barko nyo. Nung panahon nga ni Duterte, wala naman nga kasing ganyan. Meron man, patago. Sa inyo, lantaran Ito kasi nangyayari dyan. Set up itong issue na to. Set up po ito Ito, pasensya na po, paring Bong Magsulian na lang tayo ng kandila. Joke lang. Magsulian na lang po tayo ng kandila, pare o kahit magalit sa akin si Maring Lisa, okay lang. Ganito kasi yan. Unang-una, ang ginawa kasi, ito nakikita ko to parang setup kasi to Parang hindi ko pa wina 100%. Parang setup. Isipin nyo maigi. Unang-una, yung balita ng GMA, yung barko nasa gitna, binobomba ng mga China. Chinese Coast Guard, ganun. Binobomba, di ba? Yung Coast Guard natin, nakatunga nga lang habang binobomba yung barko natin. Pangalawa, ito. Alam naman, hindi naman pinanganak kahapon itong mga to. Alam naman nila na magagalit ang mga barko ng China kapag nakitaan nila na may materyales doon sa loob ng barko, di ba? So, ibig sabihin, expect na nilang bobombahin sila. So ngayon, bakit ko ba nasabi na set up tong issue na to? Ito nga, kaya ako sinabing set up to kasi nga alam naman nila at gusto nilang palabasin na gusto talaga nilang magalit ang taong bayan sa mga Duterte. Kasi isipin nyo, alam naman nilang bawal magdala ng materyales doon sa Sierra Madre, pero bakit nagdala pa rin sila? Kasi nga, ito na nga yung bunga. Ito na yung gagawin nilang setup na kukumbinsihin nila yung mga tao na magalit sa Duterte na meron ngang secret deal kuno. Diba? Alatang setup na setup Bakit nung nakaraan hindi nagsalita si Paring Bong? Bakit hindi siya nagsasalita? Bakit ngayon pa lang? Kasi sabi niya na nga, nung unang interview, di ba kahapon sa live natin, narinig natin ng dalawang tenga natin na sinabi niya na baka, gumagamit pa siya ng baka. Pero ngayon talagang pinush niya na, talagang pinatotohanan niya na. So ibig sabihin, ang ginawa, bago muna siya magsalita, ginawa niya muna, nakipag-usap muna siya sa Amerika at sa Japan para nga naman may kakampi. So ngayon, na malakas-lakas na yung loob niya kasi nga may mga kakampi na, ito na, sinabi niya na. Tsaka dito, setup talaga to. Oo, para talaga to, nakalimutan ko. Naka-prepare na talaga to na ganito. Ganito ang mangyayari pagtapos papalabasin natin is aping-api tayo sa mga Pilipino. Sa mga China. Sa China. Ang papalabasin natin, inaapi tayo ng China, tapos papalabasin natin na may agreement ang Duterte at China para yung taong bayan ay magalit sa mga Duterte. Planted yun. Nakaplanado na nga talaga to. Ikaw talaga paring Bong, magsusulian tayo ng kandila pag ganyan ka ng ganyan. Hindi, ito to, planado na talaga to. No. Ewan ko lang kung magbagay. Mga tatanga-tanga yung tatanga-tanga yung mga supporters ng Tansu Dugyot supporters
Hindi naman kasing tatalas ng mga isip natin yung mga yan. Ang galing ng setup nila, no? Tapos nung nagkaroon na ng ano, dapat ganito. Dapat pala, eto na lang. Dapat pala ibalik pala natin sa kanila na baka ang Marcos at Japan, ang Marcos admin, Amerika at Japan, baka may secret agreement din. Oh, tapos sasabihin kaibigan. Ang lakas nila mambulag, no? Kasi isipin nyo, hindi pa po Duterte ang nakaupo sa gobyerno. Wala pang Duterte tayong nakikilala. Or wala pa tayong Duterte na nakikita noong mga panahon na yun. Yung yung South China Sea na yan, yung Sierra Madre na yan ay matagal na pong inahabol ng China yan. Matagal nang hinaharangan ng China yung mga barko na mga pupunta dyan. Diba? Diba dati pa nga may mga inaanuan pa sila ng mga army dyan? O sige, tapusin natin tong video na to. May papanood ako sa inyo. Sana mahanap natin, ha? Logic na logic, wala ka niyan. Sabi ni Benjo. Oh, putang ina mo. Joke lang, baka hindi ako yung sinabihan nun. Baka si Paring Bong. Sorry, Benjo. Maglagay ka kasi kayong pangalan. Akala ko kasi ako yung sinasabihan nyo eh. Ano natin? Hindi kami sumusunod. Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Alam, ba't ka nagtatanong kung ano dapat gawin? O, ikaw daw. Putang ina mo. Pagkatayin nyo na si Benjo. Ako pala sinasabihan eh. Ganito. Ano daw ba dapat gawin? Yun nga, wag nga kayong maglagay ng mga construction material doon. Ay, nako po. Pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, pagiging mas maliwanag yung issue niya. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang... Paano idodokumento? Wala naman nga secret agreement. Ano ba naman yan? Kagaya nung trolls dyan na si Benjo. Tanga ka. Paano may idodokumento yung sinasabi niyong secret deal? Wala ngang ganun. Bobo ba kayo? Sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Paano nga magkakadokumento? Wala nga secret deal. Ano nangyayari? Wala nga secret deal eh. Paano nga may dokumento? Ano ka ba naman ba, Paring Bong? Sabi ko sa'yo, iwasan mo yung kakainom ng gin. Iwasan mo yung kakainom ng gin na puro, maglagay ka ng kalamansi. Para hindi lagi naglo-loading yung brain, mo ha. Ano naman to si Paring Bong? Ay, Mami, anak po na, shoutout. Ay, naku po, Paring Bong. Sabi sa'yo, pag hangover ka, huwag kang harap sa media eh. Sabi sa'yo, iwasan mo na yung gin. Yung gin kasi, nilalagyan ng kalamansi yan kasi pag puro din kasi, mabilis kang malasing. Masarap yung may gin para tanggal yung bagabag. Sa lalamunan, yung plema-plema, para hindi ka na rin ma-choke. Para hindi ka na rin ganun. Sabi sa'yo, Paring Bong, iwas-iwasan mo na yung gin, mag-MP ka na lang. Mas masarap pa. Hindi pa masakit sa ulo, walang masyadong hangover. Paring Bong ayos na ha. Oo, paano nga magkakaroon ng dokumento? Wala ngang secret deal. Ulit-ulit na lang eh. Diba? Common sense na lang eh. Paano may dokumento ni Digong, ni Tatay Duterte, Tatay Digong kung wala ngang secret deal? Doon lang tayo tatakbo sa dalawang na yun. Paano may dokumento kung wala ngang secret deal? Common sense lang. Yan na naman yung salitang common sense.
experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Kaya nga, wala kang signet. Igigil ako sa iyo eh. Ano gusto mo? Igigil. Sinabi nga walang secret deal. Paulit-ulit ka. Ano nga may dudokumento? Kaya may Sharon, paano may dudokumento yun? Ano yun? Maggagawa-gawa na lang ng si Tatay Digong ng dokumento na wala naman talagang secret deal? Tsaka ito na lang eh, kung may nakuha na ang, halimbawa ito sige, rekta na natin. Kung halimbawa man, ibinigay ng Duterte yung South China Sea na yan, yung West Philippine Sea na yan, no? Kung naibigay na yan sa China, edi sana binakuran na nila yan. Sana nilagyan na nila ng mga army nila yan, pero bakit wala, di ba? Bubuisit ako sa iyo eh. Nang best nata pinagsabihan, pag may hangover ka, wag kang magpapa-interview. Gigil eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Makaka-stress din talaga sa politics, no? Talagang hirap dito sa bansa natin, no? Kapag mataas, ikaw yung mataas dito sa bansa natin, kahit anong paliwanag mo, di ka papakinggan. Ikaw naman, Papa Shaolin Fish Hunter TV, bakit ba ito yung kinuha mong Ay, hindi ko pala ito ninong, kumpari ko na pala to. Wala ka palang kasalanan dito. Bakit walang video? Bakit walang announcement? Oh, video daw! Mahilig ka sa video, ha? Marlica, shoutout! Hello, shoutout kay Marlica Boljak TV. Oh, naghahanap ng video to. Oy, Marlica, naghahanap ng video to. Pagbigyan mo nga. Barat bay. Baka alam mo rin yung baka alam mo rin yung video. Naghahanap ng video. Bakit wala daw video? Ay, naku po. Buhay nga naman. Grabe, no? Sana pag ganito ng ganito yung mamumuno sa bansa natin, magbigti na lang tayo. Parang walang kinabukasan maganda Pilipinas natin dito. Naghahanap ng kasunduan, naghahanap ng kasulatan, tapos may video pang hinahanap. Paano magkaka-video? Wala nang ganun nangyari. O, gusto mo bang video? O guys, kayo, gusto niyo na ba? Pipilitan ako nito pag nainis talaga ako dito eh. Gusto niyo ba ng video? Pagbibigyan ko to. Mag-comment kayo, lahat kayo mag-comment dyan kung gusto niyo ng video. Pagbibigyan ko to sa video. Parang naghanap din siya ng video niya eh. Gusto mo laging video, ha? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? Kung gusto daw nila sikreto, bakit hindi daw sinabi sa amin? Ay, grabe. Presidente ba itong nagsasalita? Di kaya nananaginip lang ako. Baka mamaya kasi nanaginip lang, baka tulog pa ako, tapos akala ko nag-live ako. Gising. Kasi parang hindi presidente yung nagsasalita eh. Bakit daw hindi sinabi ang secret deal? Ano ba meaning ng secret? Una-una, bukod sa ang meaning ng secret ay meaning tuloy. Ang ibig sabihin ng secret ay sikreto, tapos wala nga secret deal na nangyari. So paano nga rin sasabihin sa'yo? Dalawa na yun. Grabe.
Bangag ka nga talaga. Alcohol po. Gigigil ako sa'yo. Grabe. Hindi ko akalain, no? O, na ganito ganit. Ay, hirap lang magsalita eh. Baka, kung media napapatahimik, baka pati tayo patahimikin eh. Bakit pa ba kita binuo ko? Ulitin natin ah. Kahit isang papel. Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin? Tana na, suntukan na lang kaya tayo. Suntukan na lang kaya tayo, ano? Gigigil ako sa'yo eh. Ano? Maghuhubad na ako dito. Wisit na yan. Paano ba sasabi secret deal? Wisit na ano masasabi secret deal? Paano sasabihin sa'yo? Wala nga secret deal. Kaya nga secret deal yun eh. Suntukan na lang kaya tayo. Ubuisit na ako eh. Wisit na yan. Napapahubad mo tuloy ako sa di oras eh. Makakainis. Anong sabi? Nung kami pumasok, sabihin meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila. Eh di tanong mo muna kay Noynoy. Gisingin mo yung patay, yung bangkay ni Noynoy. Tanungin mo muna doon bago mo tanungin ng mga Duterte. Dahil mas naunang dahil kung totoo man ang secret deal, mas nauna si Noynoy Aquino kaysa kay Duterte. Sana doon mo muna bangunin mo yung patay. Ito gamitin mo tong pangkamot ko. Oh, kaso nga lang para mapagana mo to, dilaan mo muna. Oh, tapos buhayin mo si Noynoy. Grabe naman grabe naman. Common sense na lang sana. Unang-una, doon pa lang sa sinabi niya na secret deal, bakit hindi daw sinabi sa kanya? Ano ba ibig sabihin ng secret? Katulad lang ng confidential. Isang nakakatangang issue dito sa Pilipinas yung confidential fund ni BP Sara. Kine-question ng mga Makabayan Block. Para saan daw ang confidential fund na yun? Saan daw ginagamit? Di ba nakakabobo? Kaya nga confidential eh. Tapos sasabihin mo kung saan ginagamit? Ay nako. Hindi ko alam talaga ba't meron tayong ganun. Para matapos na lang to. Sige na, magsuntukan na lang tayo. Sige na, game. Game. Oh, game. Kasi nakakabwisit eh. Kasi paulit-ulit na lang eh. Wala nang katapusan na ano eh. O, dalawa kami ni Trillanes. Yung bata mo. Lahat na lang paulit-ulit po. Secret deal. Bakit hindi sinabi sa amin ng secret deal? Oh. Kung may secret deal. Wala nga secret deal. Paano sasabihin sa'yo? Ano may ibig sabihin na secret? Kaya nga secret eh. Hindi ako pumunta ng Davao, walang pamasahe. Naka-short ka Kuya Jay, naka-boxer lang ako eh. Gusto nyo makita? Baka may in love kayo lalo, matambok puwet ko eh. Yun pa, isa pa. Bakit yung kay Trillanes, 'di ba? Secret deal din yun, secret confidential din yun. Bakit hindi nyo rin yung questionin? Oh, si Sir J, hindi iyan si BBM. Trolls niya. Na-trolls ba to? Hindi kaya, baka nga, no? Baka puppet niya lang yan, no? No? Hindi kaya puppet niya lang yan.
Ma'am Marlene Roll, shoutout po. Yan na, eto na oh. Papabutin niyo pa ba ng ano, yung video, labas na natin. Para matapos na to, total, siraan din naman eh. Oh, tama sinabi ni Ma'am Jennifer oh. Si Trililing at Enrile oh, yun, tanongin nyo, si Enrile tsaka si Trililing. Kaya walang dokumento. O, sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. What part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Paano naman paano mo gagawin yung... Hindi ang Duterte ang naglalagay sa alanganin, ikaw. Ikaw ang naglalagay sa alanganin sa Pilipinas, hindi ang mga Duterte. Ano ba naman yan? Unang-una, ginagalit nyo ang China. Paano hindi magagalit sa inyo? Kasi nga ginagalit nyo. Oh. Pangalawa, ang usapan dyan is pagkain lang yung dalhin sa Sierra Madre. Pero ang ginagawa nyo, nagpapadala kayo ng construction material. So magagalit nga, ginagalit nyo nga talaga. Tapos ngayon sisisihin nyo na nilalagay ng mga Duterte sa alanganin ng Pilipinas samantalang ikaw yung presidente. Di ka ba nag-iisip? Bakit? Si Duterte pa ba ang presidente ngayon na siya yung eto na lang, common sense ulit. Ikaw ang presidente ng Pilipinas. Bakit ayaw mong resolbahin na ilayo ang Pilipinas sa kapahamakan? Ganun lang yun. Anong silbi mo? Anong silbi mo sa pagiging presidente kung hindi mo kayang iiwas ang Pilipinas sa kapahamakan? Sige, sabihin na natin na ganon, na napapahamak nga ang Pilipinas. Oh, andyan ka, di ba? Isa kang presidente na para ikaw yung inaasahan namin na iiwas mo kami sa gulo. Kasi nga, presidente ka. Ba't ayaw mong gawin? Ang lumalabas kasi dito, parang si Tatay Digong ang presidente. Kasi sinabi niya nanggaling na sa bibig niya na ipinapahamak niya ang Pilipinas. So ibig sabihin, si Tatay Digong ang presidente? Na mas makapangyarihan si Tatay Digong? Si Duterte kaysa sa'yo? Na kayang-kayang ipahamak ni Duterte ang Pilipinas na kahit hindi na siya yung presidente? Ganun ba? Hindi, pasensya na po kayo Mr. President, pero parang sablay na ho yung mga pinagsasabi niyo eh. May karapatan naman siguro ako magsalita kasi binoto ko kayo. Binoto ko naman kayo kaya may karapatan na ako magsalita sa inyo. Niisipin lang common sense, siya ang presidente. Bakit siya natatakot na malagay sa alanganin ng Pilipinas? Kayang-kaya niya namang resolbahin yun. Siya nga ang presidente, hindi naman si Tatay Digong eh. Ibig sabihin, mas makapangyarihan si Duterte sa'yo kahit ikaw ang presidente, ganun ba? So inamin mo sa sarili mo na isa kang mahina, ganun ba? Na mas malakas pa rin ang mga Duterte kaysa sa'yo? Ikaw yung nakaupo dyan na ikaw ang nagmamanipula ng lahat ikaw ang pinakamataas at tinitingala ng lahat dahil ikaw nga ang presidente. Tapos ngayon, natatakot ka na malagay sa alanganin ng Pilipinas dahil sa agreement na sinasabi mo na wala naman talaga, agreement ng Duterte at ng China. Anong silbi mo? Nandyan ka. Tsaka ayaw mo palang ilagay sa alanganin ng Pilipinas. Bakit puro mga pinapapasok mo sa bansa natin, puro mga mamamatay ng mga Pilipino? Amerika, ang daming pinatay niyan dito. Hapon, ang daming pinatay ng mga Pilipino niyan. China, may pinatay ba dito? Wala, di ba? Nakaka-high blood lang. Nakaka-high blood na alam mo, parang masama man sabihin pero nakakatangang. Eto nata pinaka-worst. Hoy! Puta ng mga pusa to.
Kinukulam. Hoy, wag niyo ako kilabat. Gawa ka lampog dyan. Visit ng mga pusa to. Dito pa sa bubong ko nagkalampagan. Akala ko, pinamisail na ako ni Paring Bong eh. Puta na, biglang may sumabog sa taas eh. Ayan o. Puta na mga pusa to. Akala ko, minisail na ako eh. Akala ko, pinagurgur na ako ni Paring Bong eh. Biglang may, narinig nyo ba? Narinig sa mic ko? Yung boom gumanon sa bubong? Tangin ng mga pusa to, mamaya kayo sa akin. Binugulat nyo ko ha. Akala ko, pinamisail na ako. Gulat ako dun eh. Tama. Kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Ayon pa kay Pangulong Visit na mga pusa to. Tarantado. Mamaya kayo sa akin. Kung titiradorin ko kayo. Istorbo niyo yung live ko ha. Nag-shock ako dun ha. Tuwing pa nga oh. Shit! Malas-malas naman oh. Napuwing pa ako. Si Paring Bong yun. Paring Bong, yung mga kuting mo rito nga. O nga no, mga kalahi niya pala ito eh. Ay, Paring Bong, yung mga kuting mo rito naglalaro sa bubungan. Mamaya kayo sa akin pag alas 3, kainin ko kayo dyan. Masarap pa naman atay ng pusa. Kaya kayo mamaya sa akin. Tayo nyo alas 3 ha. Tapos walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Año na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some big... But we were talking to China. But we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Sino ba ang kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign... Itatanong nyo, sumagot na nga eh. Sumagot na ang China na wala ngang agreement sila ni Duterte. Tapos bigla kayo nagpa-interview yan, bigla nyo nilabas yung video yan. Samantalang sumagot na nga ang China na wala nga ang secret deal. So anong gagawin? Sa lulugar? Magpa-drug test ka na. Sabi ni Emilia, test. Boses pa lang nakakabwisit mo. Buwisit na yan. Paano sumagot na nga yung China eh. Si Tatay Digong sumagot na rin. So ano pang kailangan? 'Di ba? Mahirap din kasi kahit ano kaya nga kagaya ng sinasabi namin sa inyo ay wala na nga to kasi nga set up to. No, gusto kasi ng partido ni Marcos na magalit nga talaga yung mga tao sa kanila. No. Pwede change topic naman. Wait lang. Ito tapos eh. Magalit. Ito na, sige na, tapusin na natin. Change topic naman daw. Tapusin na natin yan. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. Send those documents to him and then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first.
Ipinagtanggol naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa issue sa China. The Vice President is part of the government, not unlike before. Pero ngayon talagang kasama sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to talk about China. Ayaw na rin patulan ni Pangulong Marcos ang patutsiyadang isa siyang crybaby dahil sa pagiging umanong pro-United States. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Ay, naku po, nakaka-stress lang talaga. Talaga. Ano bang gagawin natin dito sa mga to? Oh. Ito pa, oh. Inaming. Ay, naku talaga. Mahirap ang buhay natin dito sa Pinas. Bakit pa nagkaroon tayo ng presidente na ganito? Ay, pwede ba? Parang ang sarap na lang parang ang sarap tawagan ni Dr. Stranger. Strange. Tama ba? Dr. Strange. Parang ang sarap. Naibalik na tayo sa panahon ng butuhan. Mga ka-DDS, no? Mga kabiyaya. Parang ang sarap ibalik sa oras na balik mo nga kami dun sa butuhan. Hindi namin bubuto yan. Kaso, hindi, wait lang. Mas problema pala tayo. Kasi kung hindi natin binoto si BBM, ang mananalo si Lenny. Ay, dapat, nga pala, si Isko na lang pala dapat, no? Mas okay. Isko, tapos BP Sara. Ay, talaga. Mahirap kasi, nadala tayo sa mga paawa effect, eh. Ilalabas ko ang kayamanan ng Marcos, yung Golden Buddha, para mabayaran lahat ng utang ng Pilipinas. Utang na, mas lalong nagmahal ang bigas. Dati 60 lang ang pinakamahal, 50. Ngayon 75 na. Akala ko ilalabas yung yaman nila ng mga golden Buddha, yung mga talano golden, putang inang yan. Naman nangyari. Kung pwede lang bawiin yung boto mo, no? Sarap na. Huwag na lang tayo bumoto. At na kasi may boto-boto pa eh.